Napapansin mo ba? May mga lalaking halos araw-araw magka-chat sa babae, laging available. Laging unang nagre-reply pero sa huli, sila pa ang nawawala ng pagkakataon. Samantalang may ibang lalaki na hindi naman sobrang effort tingnan, hindi laging online, hindi rin todo habol, pero somehow mas tumatagal ang interest ng babae sa kanya. Bakit? Dahil ba mahilig ang babae sa bad boy o dahil gusto nilang pahirapan ng lalaki? Hindi rin. Sa totoo lang, maraming lalaki ang mali ang pagkaintindi rito. Ang iniisip nila, ang solusyon ay maging cold, mang-ignore o maglaro ng isip ng babae. Pero kadalasan, dun pa sila lalo pumapalya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol sa manipulation. Pag-uusapan natin kung bakit sa psychology ng attraction may kakaibang epekto ang isang taong marunong magbigay ng tamang distance. At ang mas interesting pa rito, hindi lang ito tungkol sa dating, pati sa long-term relationships, marriage, at kahit sa simpleng pakikitungo sa tao, makikita mo ang parehong pattern. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit minsan mas nakakahook ang lalaking hindi laging available, manatili ka hanggang dulo. Dahil may isang psychological principle na halos hindi napapansin ng karamihan. At kapag naintindihan mo ito, magbabago hindi lang ang paraan mo sa pakikipag-date, kundi pati ang tingin mo sa sarili mo. Unahin nating linawin ang isang malaking misconception. Kapag sinabing may konting distance, hindi ibig sabihin nito ay magiging emotionally unavailable ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magre-reply. Hindi ibig sabihin na magpapahabol ka. Ang totoong distance ay may kinalaman sa emotional independence. Magkaiba ang taong busy dahil may sariling buhay at taong nagpapanggap lang na busy para magmukhang mysterious. At ramdam iyon ng tao. Halimbawa, may dalawang lalaki. Pareho silang hindi agad nakapag-reply. Yung una hindi nag-reply dahil buong araw siyang nasa trabaho, nag-gym pagkatapos, at may oras din para sa pamilya. Yung pangalawa, nakita na ang message pero sinadya niyang maghintay ng 6 na oras dahil nabasa niya sa internet na mas attractive kapag late mag-reply. Pareho silang delayed, pero magkaiba ang energy. Bakit? Dahil ang attraction ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo. Mas malaki ang epekto ng dahilan kung bakit mo iyon ginagawa. At dito nagsisimulang maging interesante ang usapan. Isa sa mga kilalang konsepto sa psychology ay ang autonomy. Natural sa tao ang ma-attract, sa taong may sariling direksyon sa buhay. Hindi lang babae, pati lalaki. Kapag nakilala mo ang isang taong parang umiikot, ang buong mundo niya sa'yo, sa umpisa nakakatuwa. Feeling mo importante ka, pero habang tumatagal, may kakaibang pressure na nabubuo. Parang bawat galaw mo may epekto sa emosyon niya. Kapag hindi ka nakapag-reply, nag-aalala siya. Kapag naging busy ka, pakiramdam niya iniiwan mo siya. Unti-unti, ang relasyon ay hindi na tungkol sa connection. Nagiging tungkol na ito sa reassurance at nakakapagod yon. Ngayon isipin mo naman ang kabaligtaran. May taong mahal ka, interesado sa'yo, pero malinaw na buo na siya kahit wala ka. May sarili siyang goals, may hobbies, may mga kaibigan, may mga pangarap. Kapag kasama ka niya, present siya. Pero kapag hindi siya nawawala bilang tao. Hindi ba mas magaan yon? At dito pumapasok ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang distance ay hindi nagpapataas ng attraction dahil mahirap kang maabot. Mas tumataas ang attraction dahil ipinapakita nitong hindi mo kailangan ang validation ng ibang tao para maramdaman ang halaga mo. Pero may mas malalim pang dahilan. Hindi lang kasi attraction ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin ay kung paano gumagana ang isip ng tao kapag may nakikilala siyang bagong tao. May concept sa psychology na tinatawag na uncertainty. Hindi ibig sabihin na gusto ng tao ang mixed signals. Sa katunayan, nakakapagod yon. Ang punto ay ito, mas nagiging aktibo ang isip natin kapag hindi pa natin lubos na kilala ang isang tao. Halimbawa, kakakilala mo lang sa isang babae. Pagkatapos ng unang date, halos lahat na ng detalye tungkol sa buhay mo ay naikwento mo na, pati childhood, family problems, future plans at kahit mga insecurities mo. Kada oras may update. Kada nangyari sa araw mo, siya agad ang nakakaalam. Sa loob lang ng ilang araw, parang wala nang natitirang madidiskubre. Hindi dahil may mali sa pagiging open. Ang problema, wala nang natural na proseso ng pagkilala. Samantalang, kapag may sarili kang buhay, hindi mo kailangang ikwento lahat sa isang upuan. Unti-unti niyang nakikita kung sino ka.
Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil natural na ganoon talaga ang pagkilala sa isang tao. At doon nagsisimulang mabuo ang curiosity. Hindi curiosity na bunga ng manipulation, kundi curiosity na bunga ng pagiging genuine. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pag-aakalang kailangan nilang patunayan agad ang sarili nila. Kapag may nagustuhan silang babae, bigla silang nagiging over-invested. Lahat ng oras nila ibinibigay. Lahat ng attention ibinubuhos. Lahat ng effort ibinibigay kahit wala pang nabubuong connection. Isipin mo ito. May 2 empleyado sa opisina. Yung isa kakapasok pa lang, pero gusto na agad mapansin ng lahat. Siya lagi ang unang nag-aalok ng tulong. Siya lagi ang naghahanap ng approval. Yung isa naman, maayos makisama, magalang, competent, pero hindi desperadong magustuhan ng lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, sino sa tingin mo ang mas natural na nirerespeto? Kadalasan yung taong hindi pilit humihingi ng validation. Ganun din sa attraction. Kapag ramdam ng isang babae na ginagawa mo ang lahat para lang mapansin ka, minsan ang dating nito ay hindi confidence. Ang dating nito ay, kailangan ko ang approval mo para maging okay ako. At kahit hindi niya ito sabihin, nararamdaman iyon. Hindi dahil masama ka, hindi dahil hindi ka worthy, kundi dahil ang insecurity ay kadalasang lumalabas sa paraan ng kilos natin, hindi sa mga salitang sinasabi natin. At hindi pa ito ang pinaka-importanting bahagi, dahil may isang ugali ang maraming lalaki na akala nila ay tanda ng pagmamahal, pero siya palang unti-unting pumapatay sa attraction. Ito ang ugaling iyon, ang pagiging laging available. Pakinggan mo muna, hindi masamang maging available. Ang masama kapag wala ka ng sariling oras dahil lahat ng schedule mo nakaayon na sa kanya. May mga lalaking kapag nag-message ang babae, kahit nasa gitna ng ginagawa, iiwan agad ang lahat. Kapag nagyaya ang babae, automatic na kahit may nauna na silang plano. Kapag hindi nag-reply ang babae, hindi na sila makapag-focus sa trabaho o sa pag-aaral dahil paulit-ulit nilang chine-check ang phone. Sa tingin nila, ipinapakita nila ang pagmamahal. Pero ang nakikita ng kabilang tao ay iba. Unti-unting nawawala ang image ng isang taong may sariling direksyon sa buhay. Ang totoo, ang isang emotionally healthy na tao ay marunong mag-prioritize. Kapag nasa trabaho siya, trabaho muna. Kapag nasa pamilya siya, pamilya muna. Kapag kasama ka niya, ibinibigay niya ang buong atensyon niya. Hindi dahil hindi ka importante, kundi dahil marunong siyang maging present sa kung nasaan siya. At alam mo kung bakit attractive iyon? Dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng stability. Hindi ka nakatingin sa isang taong umiikot ang mundo sa'yo. Nakatingin ka sa isang taong may sariling mundo at pinipili kang maging bahagi nito. Malaking kaibahan niyon. Pag-usapan naman natin ang chat conversations. Ito ang isa sa pinakamaraming maling advice sa internet. May nagsasabing, maghintay ka raw ng 3 oras bago mag-reply. May iba naman, 1 araw. May iba pa, huwag ka raw maunang mag-message. Pero isipin mo ito, kung kailangan mo pang bilangin ang bawat minuto bago mag-reply, sino ba talaga ang kontrolado? Ikaw ba? O ang takot mong mawalan ng attraction? Ang mature na lalaki, hindi nagre-reply ng mabilis o mabagal para lang gumawa ng strategy. Nagre-reply siya kapag may oras siya. Simple. May mga araw na 5 minuto lang ang pagitan. May mga araw na 3 oras dahil busy. At walang issue ron. Kasi consistent ang dahilan. Hindi siya nagbabago ng ugali para lang makuha ang reaksyon ng ibang tao. Halimbawa, nag-chat ang babae ng, libre ka ba mamaya? Kung libre ka, sabihin mong libre ka. Kung hindi, sabihin mong may lakad ka, pero pwede sa ibang araw. Hindi mo kailangang magpanggap na sobrang busy kung hindi naman. At hindi mo rin kailangang kansilahin ang sarili mong plano para lang magmukhang sweet. Ang irony kasi, mas nagmumukhang confident ang taong hindi kailangang magpanggap na confident. At dito pumapasok ang isa pang bagay na mas malalim kaysa sa late replies o pagiging mysterious. Ang tawag doon ay emotional regulation. Ito ang madalas na naghihiwalay sa lalaking hinahabol ang validation at lalaking natural na nirerespeto. Ano ba ang emotional regulation? Sa madaling salita, ito ang kakayahan mong kontrolin ang emosyon mo imbis na emosyon ang kumukontrol sa'yo. Simple lang pakinggan, pero dito madalas nadadapa ang maraming lalaki. Halimbawa, nagustuhan mo ang isang babae. Masaya ang usapan ninyo sa umpisa.
Tapos isang araw bigla siyang naging busy, maikli ang replies. Hindi na kasing dalas ang chat. Ano ang unang pumapasok sa isip ng karamihan? May iba na ba siya? May mali ba akong sinabi? Ayaw na ba niya sa akin? At dahil sa takot na iyon, sunod-sunod na ang messages. Okay ka lang? May nagawa ba ako? Bakit ang cold mo? Ang problema, hindi pa nga malinaw kung may problema talaga. Ang nangyari lang, nauna nang gumawa ng kwento ang isip mo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang konting distance. Hindi para pahirapan ng babae, kundi para bigyan din ang sarili mo ng espasyo na mag-isip ng malinaw. Hindi lahat ng delayed reply ay rejection. Hindi lahat ng tahimik na araw ay senyales na tapos na. Minsan, busy lang talaga ang tao. Kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit may uncertainty, mas nagiging emotionally attractive ka. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi ka agad dinadala ng emosyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa isang taong kailangan marinig ang mensaheng ito. Tandaan mo, ang tunay na attraction ay hindi nanggagaling sa paglalaro ng isip ng ibang tao. Nanggagaling ito sa pagiging isang taong may sariling direksyon, may respeto sa sarili, at marunong magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa psychology, relationships, self-improvement, at kung paano mas maiintindihan ang human behavior, mag-subscribe ka dahil marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na videos. At tandaan mo, minsan hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng ibang tao. Kapag binuo mo ang sarili mo, ang tamang tao ay makikita ang value mo.